Nakakatakot pero ang sarap. Gusto kong itodo dahil gusto kong malaman kung mas masarap yung mas sagad. Nagsimula ang pelikula kay Valerie, isang masipag at determinadong estudyante na lumipat sa Maynila at tumira sa dormitoryo upang mas mapadali ang kanyang pag-aaral. At sa parehong paaralan ay nagtuturo ang isang propesor na nagngangalang Andrew, nakilala sa kanyang pagiging seryoso at dedikado sa pagtuturo. At habang abala si Professor Andrew sa pagsusulat sa silid-aklatan, isang hindi inaasahang pangyayari ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang tanawin na sobrang sarap. Ang guro ay isang kaakit-akit na lalaki, kaya't hindi maiiwasang mapatingin at humanga sa kanya ang ilang babaeng estudyante. Siya ay nakatira sa dormitoryong katapat lamang ng tinutuluyan ni Valerie, kaya't sa tuwing siya ay naliligo, may mga pagkakataong nasisilayan niya si Valerie mula sa bintana ng kabilang gusali. Sa unang gabi ng pananatili ni Valerie sa dormitoryo, hindi niya lubos na naranasan ang ginhawa ng mahimbing na tulog. Ang kanyang gabi ay napuno ng samut-saring kakaibang ingay, mga tunog na pumapalakpak na nanggagaling sa kanyang mga kasamahan sa silid na gumagawa ng milagro. Dahil dito, nagdaan ang gabi ni Valerie ng halos walang pahinga. Kinaumagahan, kapansin-pansin ang matindi niyang pagkaantok. At agad naman itong napansin ng kanyang nakatatandang kapatid. Paralan, ipakikilala ang isang teacher na si Ma'am Sarah na may tinatagong relasyon sa kapwa-guro na si Sir Andrew. Isang umaga, bago pa man sila maghiwa-hiwalay para sa kani-kanilang klase, may isang unexpected moment na biglang nakakuha ng kanilang atensyon. At ang simpleng tagpo ay nauwi sa umaatikabong bakbakan. Isang gabi, habang nakatanaw sa labas, napansin niya si Valerie sa bintana at biglang napatitig si teacher na halatang may pagnanasa sa dalaga. Dahil dito, nagising ang ninja side ng guro at agad niyang pinakawalan ang ilang classic Hokage moves. At isang araw, palihim niyang sinundan si Valerie sa library. Habang busy si girl sa paghahanap ng libro, sinubukan ni Sir ang classic technique at idinikit ang siko sa braso ni girl. Pero ayon, epic fail. Napansin agad ni Valerie at biglang naging mas alerto sa kanyang kilos. At dahil di na makatiis, ibinubuhos niyang mainit na nararamdaman ng kanyang katawan kay Ma'am Sarah. Pero sa gitna ng intense moment, biglang bumukas ang pinto. Agad niyang tinakpan ang bibig ni Ma'am Sarah upang pigilan nitong makagawa ng anumang ingay habang patuloy ang kanilang bakbakan. Sa kasunod na pangyayari, hindi na napigil ni Andrew ang damdaming matagal niyang kinimkim para kay Valerie. Nang muling magtagpo ang kanilang mga paningin, tila alam na ng dalaga ang nais ipahiwatig ng guro at nauunawaan na niya ang maaring sumunod na mangyari. Sa gitna ng tirik na araw at abala ang lahat sa kani-kanilang gawain sa paaralan, palihim na sinundan ni Andrew si Valerie hanggang sa sila ay makarating sa isang walang taong banyo. Nang makumpirma ni Andrew na si Valerie ay nasa loob, naging maingat siya sa bawat kilos. Mabilis niyang sinuri ang paligid at nang matiyak na walang makakakita, siya'y tahimik na sumunod. Tila alam ni Andrew na nauunawaan na ni Valerie ang matinding pagnanasa na matagal na niyang kinimkim para sa dalaga. Gayunman, binalaan na ni Valerie na maaari siyang mawalan ng trabaho kung magpapadala siya sa kanyang bugso ng damdamin. Ngunit sa ekspresyon ni Valerie, ito ay may pagsang-ayon sa nais ni Andrew. Sa mga sumunod na sandali, habang unti-unting pumapasok ang ibang estudyante sa CR, umabot sa punto kung saang nagsimula ang umaatikabong bakbakan ng dalawa. Lumipas ang mga araw at nagpatuloy ang kanilang mga lihim na pagkikita. Minsan, nakikita sila sa loob ng sinihan upang mahimas ang alagang pusa ni Valerie. Kasunod nito, bumalik sila sa library kung saan muling nagtagpo ang kanilang mga mata. At nang patayin ng gwardya ang ilaw, inakala nitong wala ng tao sa loob. Ngunit doon muling naganap ang isang umatikabong bakbakan ng dalawa. Ngunit tulad ng lahat ng masasayang sandali, dumating din ang wakas ng kanilang kasiyahan. Sa pagpapatuloy, ipinakita sina Andrew at Valerie na magkasamang kumakain sa labas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napadaan ang isa sa mga co-teacher ni Andrew at nasaksihan silang magkasama na tila magkasintahan. Isang bagay na mahigpit na ipinagbabawal sa kanilang paaralan. Hanggang sa isang araw, ipinatawag si Andrew ng school director. Sa halip na magpakumbaba, nagpakita siya ng galit,
Ngunit dahil ayaw niyang mawalan ng trabaho, napilitan siyang tapusin ang relasyon kay Valerie. Mula noon, nagbago siya. Madali nang magalit at naging malamig sa kanyang mga estudyante. Napansin ito ni Sarah, kaya't dinalaw niya si Andrew na ngayoy tila tuluyang nawala sa sarili. Alam ni Sarah na hirap siyang mabuhay nang wala si Valerie. Kinabukasan, sinubukan ni Andrew na lapitan ng dalaga, ngunit malinaw na wala na itong interes. Nang puntahan niya sa dorm si Valerie, ngunit pinagtabuyan siya ng mga tao roon. Patunay ng labis na pagkahumaling ni Andrew na halos di niya kilala ang kanyang sarili. Sa pagnanais na muling mapalapit kay Valerie, naisipan niyang gumawa ng hindi pangkaraniwang plano. Naglagay siya ng make-up, nagsuot ng damit pambabae, at nagpanggap bilang babae upang makapasok sa dormitoryo kung saan naninirahan si Valerie. Isang gabi, habang ang lahat ay abala sa selebrasyon sa katabing dormitoryo, ginamit ni Andrew ang pagkakataong ito upang makapasok. Gaya ng inaasahan niya, hindi siya napansin ng mga kababaihang naroon, kaya naman matagumpay niyang narating ang silid kung nasaan ang bagay na hinahanap niya. Nang muling mag-cruise ang kanilang landas, kahit madilim, sigurado si Valerie, kilala niya ang taong nakaharap sa kanya. Hindi iba, kundi ang guro na matagal niyang tinatakasan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang daan para tumakas at lubusan nang naipatupad ni Andrew ang kanyang intensyon. Mabuti na lamang at nakasigaw pa si Valerie nang hindi na niya kinaya ang labis na pangmamalupit ni Andrew. Bunga nito, nagkagulo at nagpuntahan ng mga tao sa dorm papunta sa kwarto. Doon ay agad nilang nasaksihan ang isang taong hindi dapat naroroon sa ganoong oras. Nakita rin nila ang umiiyak na si Valerie, kaya malinaw na sa kanila ang nangyari kahit walang paliwanag. Nakilala nila si Andrew at alam nilang siya ang may gawa nito. Kaya sabay-sabay silang humarap sa guro na sa una ay nakatagbo pa palayo. Pero nang sumama na rin ang mga lalaking taga-kabilang dormitoryo, nahuli siya at binugbog ng mga ito. At habang ang pangalan ni Valerie ay patuloy na lumalabas sa kanyang bibig na may halong sakit at pagkabaliw, bumigay si Andrew sa bigat ng kanyang emosyon. Sa dulo ng kwento, inilalarawan ang isang kalsadang magulo at sa isang gilid, malapit sa basurahan, nakahandusay si Andrew. Tila anino na lamang ng dating siya, nilamon ng lungkot, pag-ibig at kabaliwan. Samantala, nagpatuloy si Valerie sa kanyang pag-aaral at pinili niyang bitawan ang mga masasalimuot at masasakit na alaala ng nakaraan upang magsimula muli at ituon ang sarili sa mas maayos na kinabukasan.